Tiniyak ng pamunuan ng PITX na may sapat na bus para sa mga pabalik ng Metro Manila mula sa bakasyon nitong Holy Week. Alamin ang detalye sa report ni Bernard Ferrer. Biyaheng Pilar Masbate sa Rumapia Pulso kasama ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng pamilya. Bagamat kasabay ng long weekend at paggunita ng Semana Santa noong nakarang linggo, mas pinili nila ngayon na magbakasyon. Kasi po, hindi po kami abala pag-uwi at mas safe po ang biyahe pag hindi siksikan. Kwento ni Rumapia, susulitin nila ang 2 linggong bakasyon at makikisaya sa Rodeo Festival. Pinili naman ni Marivic na magbakasyon kasama ang kanyang pamilya sa Biri, Northern Samar. Ayon kay Marivic, magsisilbing family bonding ang kanilang 1 buwang bakasyon sa probinsya. Maliligo lang, magagala-gala. Ito po ba yearly nyo ginagawa? Opo. Pag walang pasok, So family bonding na rin, Mami. Sa datos ng PITX mula March 22 hanggang April 5, umabot sa 2.6 milyong biyahero ang dumaan sa terminal. Mas mataas ito kumpara sa 2.5 milyong naitala noong nakaraang taon. Mas mataas din naman yung daily average na itinatala natin this year. Last year kasi 150 to 160K, ngayon nasa 170 to 180K na rin. And then, syempre yung iba nating mga nagkokotse na before, ngayon nagko-commute na lamang. Inaasahan ng 190,000 na biyahero kabilang ang mga pauwi sa probinsya at pabalik sa Metro Manila. Nananatiling sapat ang bilang ng mga bus sa PITX at patuloy ang monitoring sa mga bus company bagamat wala nang naitalang pagtaas ng pamasahe. May paalala rin ang PITX para sa mga biyahero. Please po, prohibited items, remember po, sharp objects, flammable items, guns and ammunition. Pinaghahandaan na rin ng PITX ang posibleng pagdagsa ng mga biyahero sa darating na long weekend, kasabay ng araw ng Kagitingan. Samantala, natapos na ng DPWH ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 2 buwan ng mas maagas ay tinatang schedule ang proyekto. Kasabay nito, inihahanda na rin ang bidding para sa Phase 2 na magsisimula sa Orense, Makati hanggang Monumento, Caloocan. Nauna lang iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis sa pagsasaayos ng EDSA na hindi kinakailangang abutin ng 2 taon tulad ng naunang plano. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.